Mga ka-sports, grabe, isa na namang mainit na laban ang naganap dito sa SEA Games 2025 sa Thailand at hindi ito inaasahan ng marami. Philippines Women 3v3 tinambakan ng Indonesia sa final score na 21-15. At ngayon pag-uusapan natin bakit natalo ang Pilipinas, sino ang nag-step up at paano pa makakabawi ang team. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, mula unang minuto pa lang, ramdam mo na agad ang agresibo at physical na laro ng Indonesia. Hindi sila naghintay o matake agad at sinakal ang opensa ng Pilipinas. Ang starting lineup ng Pilipinas ay si Mika Cancho, Reynalyn Ferrer, Jasmine Joson, Kay Pinggol. Samantalang Indonesia ay binuo nina Diwa Ayumate Stringat Kusuma, Evelyn Fio, Kimberly Pierre Lois, Agustin Iya Cradeta Retong. At mga ka-sports, dito na nagkaiba ang laban. So ngayon mga ka-sports, what went wrong? Una-una mga ka-sports, ang physical dominance ng Indonesia. Lalo na si Kimberly Pierre Lois. Sobrang hirap bantayan sa ilalim, malakas sa poste at nakakuha ng second chance points. Number 2 ang shooting efficiency. Ang Pilipinas ay gumagamit ng fast cut at drive, pero hirap sa finishing dahil sa haba at physicality ng Indo. Samantalang Indonesia nagpakawala ng timely 2-point shot. Number 3 ang early foul trouble. Naging malaking problema ang team fouls at nagbigay ng momentum sa Indonesia papunta sa 21-point mark. Pero kahit hirap, lumaban pa rin ang Pilipinas. So yung ngayon mga ka-sports, si Mika Cancho, grabe ang puso. Kasi nga, ang player na ito ay gumawa ng minira ng Pilipinas sa kitna ng 21-15 surge. Si Just Juson, steady as selective, siya ang nagsilbing stabilizer ng team. Si Reynalyn Ferrer at Kay Pinggol, hustler, energy bringers at tumulong sa depensa at ball movement. Kung hindi dahil sa last stretch run nila, baka mas malaki pa ang lamang. So ngayon mga ka-sports, ang Indonesia hindi lang sila malaki, malinis ang execution. Lalong-lalo na si Pierre Luis na maging match-up nightmare. Dagdag mo pang shooting ni na Diwa Ayu at Fio at composure ni Agustin Ritong sa clutch. Kung ganito ang kanilang laro, contender sila for medal. So mga ka-sports, ang final score ng Indonesia is 21, Philippines is 15. Masakit? Yes, super. Pero tapos na po ang laro at may pag-asa pa. Ang Pilipinas ay may lakas, speed, heart at chemistry. Kulang lang kanina ang execution at stoppage sa paint. Pero mga ka-sports, hindi pa po tapos ang SEA Games. So ngayon, what's next for Team PH? Kung gusto natin makabawi, kailangan ng tighter switching defense, early paint help, mas fluid spacing sa opensa, avoid early fouls. At higit sa lahat, confidence. Hindi ito unang beses natatalo ang Gilas pero madalas silang bumabalik with fire. Kaya mga ka-sports, anong masasabi nyo sa laro? Sino ang MVP ng Pilipinas sa inyo? At sino ang biggest threat ng Indonesia? I-comment mo po sa baba at gusto kong marinig ang iyong opinion. At kung proud ka pa rin sa Team Philippines kahit talo, comment mo laban Pilipinas. At don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng SEA Games action. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Laban Pilipinas, puso. So paano? Ingat po kayo.